Kumusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Pagbabalita at paglalahad ng mga issue na nakakaapekto po sa mga kabayan po natin sa abroad. Ganon din po ang mga kwento ng pakikipagsapalaran at tagumpay ng ating mga kabayan sa ibang bansa. Tumatakbo po ngayon ang dalawang Pinay bilang miyembro ng Parlamento po ng Canada sa darating na federal elections dito. Ang kabuang report mula po kay Cecil Doctor. Umiigting ang laban sa pagitan ng Liberal Party at Conservative Party sa huling linggo ng kanilang pangangampanya para sa federal elections sa Canada. Ayon sa Elections Canada, umabot sa 7.3 million ang bumoto sa advance polls. Dalawang Pinay sa magkabilang partido ang tumatakbo para sa House of Commons. Una na rito ang re-electionist Liberal Member of Parliament na si Minister Richie Valdez na Mississauga, Streetsville sa Ontario. Ayon kay Valdez, maraming nagawa ang Liberal Party simula pa noong 2015. Anya, nabawasan ng poverty, partikular na sa kabataan, nadagdagan ng tulong sa mga seniors, na itatag ang Canada Dental Plan, at napagtibay ang seguridad sa mga borders. There's more work to do, but as I said with the plan that I mentioned earlier, we remain focused on Canada to make sure that we're not just uniting, securing, and protecting Canadians, we're also building for a better and stronger Canada. Tumatakbo naman si Lita Cabal bilang kandidato ng Conservative Party sa Vancouver East Riding sa British Columbia. Sinabi ni Cabal na ang kanyang paniniwala bilang Pilipino ay nauugnay sa Conservative Party. I'm always being a conservative supporter ever since I moved here in Canada. Ang conservative values kasi is deeply rooted with conservatism. So my belief culturally and spiritually aligns with the Conservative Party of Canada. Ayon kay Conservative Party supporter Solmario Ansay, panahon na upang magbago ang liderato sa gobyerno. Habang sinabi naman ni Liberal Party supporter Yolanda Yozon na si Prime Minister Mark Carney ang kailangan ng bansa sa panahong ito. We've been with the Liberals for so many years and we need a change. We need, first of all, affordability. The taxes should be, at least limited, not what we are experiencing right now. And another one is public safety. Pag pinangako niya, gagawin niya agad. Pagkaupo niya bilang Prime Minister, ay tinanggal niya ang carbon tax. Siya ang makakatulong dahil ang logo ng Partido Liberal ay to make the Canada stronger. Iginiit naman ni Valdez na malayo na ang narating ng Canada sa ilalim ng Liberal Party. Ipinagtanggol din niya ang plataporma ng kanyang partido. Our government has done more for the Filipino-Canadian community than any other government in the history of Canada. Prime Minister Mark Carney's plan, our Liberal government's plan, is better because it's realistic, unlike the Conservatives' approach, which relies on an overly optimistic growth assumptions to make those numbers work. And in a crisis, that's reckless. Para kina Cabal at Valdez, ang leader ng kanilang partido ang best person para harapin si US President Donald Trump sa gitna ng trade wars. Pierre Poilievre is a very strong candidate that will protect our country against anybody else, not just for Donald Trump. In general. Prime Minister Mark Carney, we believe, is not only the most competent leader to be able to lead our country, but is actually able to deal with the affordability that Canadians are facing, but also to stand up to Trump and the United States administration. Mula sa Vancouver, ito si Cecil Doctor, ang inyong Patrol Abroad. Tungkol naman po sa eleksyon sa ating dyan sa Pilipinas, nagsimula na po ang online voting para po sa mga Filipino overseas na rehistrado po para bumoto sa darating na senatorial election sa 12 ng Mayo. Sa kauna-unahang internet voting sa kasaysayan ng bansa, lahat ng mga rehistradong overseas Filipinos ay mayroong mula Marso 20 hanggang Mayo 7 para mag-enroll bilang online voter. Ano ang kailangan para makapag-enroll? Ang inyong Philippine passport, Philippine driver's license, PhilSys ID, Seaman's Book,
o IBP ID. Sa inyong mobile phone, tablet o laptop, pumunta sa ov.comelec.gov.ph/enroll at kumpletuhin at isubmit ang enrollment form. Kung hindi kayo makapasok online, pwede rin pumunta sa mga konsulado at embahada ng Pilipinas sa mga bansa na natukoy para sa overseas voting, para sa manual verification at manual enrollment. Pagka-submit ng form, makakakuha kayo ng password para makapasok sa OVCS at maberipika ang inyong identity. Pagkatapos nito, pwede na kayong mag-log-in sa OVCS voting portal. Piliin ang iboboto ninyong 12 senador at isang party list at isubmit ang inyong balota. Lalabas sa screen na nakaboto na kayo at pwede ninyong i-download dito ang inyong voter receipt. Ang online voting ay nagsimula nitong Abril 13 at magtatapos sa madaling araw ng Mayo 12 dito sa Canada. Samantala, patuloy po ang pagluluksa ng sambayanang Katolikong Pilipino dito po sa Canada. Kaugnay po ng pagpanaw ni Pope Francis matapos po ang Easter. May report si Rowena Papasio. Ikinalungkot ng mga Filipino-Canadian ang pagpanaw ni Pope Francis nitong Easter Monday. Namatay si Pope Francis sa edad na 88 matapos ang 12 taong pamumuno sa Catholic Church. Nagulat si Anita Moralda, isang parishioner sa Holy Rosary Cathedral sa Vancouver, nang malaman niyang wala na ang Papa. It was heartrending for us Catholics, right? We did not expect it to be. So, yun nga, I shed my tears. No? Kasi who will be our next Pope? Ikinalungkot rin ni Susan Cabatic Narce ang pagpanaw ng Pope. Pero para kay Narce, hudyat ng pagtatapos ng isang era ang paglisan ni Pope Francis. Lahat ng mga leader may hangganan. So hindi ko po masasabi dahil it is just like it is the end of his time, pero may continuation pa rin po yan. Yung gospel is all about Jesus na, the life of Jesus. So parang si Pope ending na naman ng gospel. Sa pagpanaw ni Pope Francis, kailangang pumili ng bagong papa ang Vatican at isa sa mga posible umanong pumalit sa kanya ang Filipino na si Cardinal Luis Tagle. Si Tagle ay itinuturing na Asian Francis dahil progresibo din umano itong mag-isip. Hindi naman pabor si Moralda sa isang batang pope dahil anya baka ibahin nito ang direksyon ng simbahan. Stick to the teachings of Jesus, right? Do not deviate it. Make it strong, yung ano ng God. Because some maybe young priests, they are modernized, right? And if a young pope will be there, it will change to make up with the times. Magtitipon-tipon ang College of Cardinals sa mga susunod na linggo para ihalal ang magiging kapalit ni Pope Francis. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad. Sa iba pang balita, muli pong natitikman ang sarap ng lutong Pinoy sa pagtatanghal po ng ika-4 na taong Filipino Restaurant Month nitong Abril sa buong Canada. Nagbabalik si Rowena Papasin. Maraming Pilipino sa Canada ang nakaabang na tuwing Abril sa taunang Filipino Restaurant Month. Magkatuwang na itinatanghal ng embahada at mga konsulado dito at ng Department of Tourism, layon nitong mahikayat ang mga Pilipino at iba't ibang lahi sa Canada na tikman ang kakaibang sarap ng mga lutuing Pilipino. Kapartner rin sa Filipino Restaurant Month ang Air Canada na magbibigay ng premyo. Aside from dining, meron pa kayong premyo. You will be given prizes, surprise, courtesy of Air Canada. There'll be some, malay nyo, manalo kayo ng round trip ticket to
to Manila because Air Canada just launched direct flights from Vancouver to Manila. Dagdag ni Hamoralin, kakaiba ang selebrasyon sa taong ito dahil sa tema nito ng paggamit ng coconut bilang sangkap sa mga potahe. Kaya naman lumikha ng kakaibang menu para dito ang Plato Filipino, isa sa mga makikibahaging restaurant dito sa Greater Vancouver. We have lechon baka in extra sauce, a little spicy. We have the pan-fried fish fillet. And we have the bagnet sauce we have a bagnet in coconut pumpkin sauce. So we put some veggies into it kasi love din natin ang veggies with it. And coconut milk is really good with veggies too. Mga klasikong putaheng may gata naman ang matitikman mula sa Pampangas Cuisine sa kanilang branch sa Fraser Street, Vancouver. We have the Bicol Express, and then the ginataan, talangka or dalaing. And then yung dessert na merong yung carioca. Pero I still have the authentic Filipino food, especially the sisig, yung chicken barbecue na something like chicken inasalang pag-ihaw. So it's good, you better try it. Nagbabalik din sa ikalawang taon nila ang Goldilocks na naghanda ng espesyal na lechon laing. Bukod dito sa lechon laing natin, marami pa rin kayong masasarapan doon. Lechon laing, ito yung namin combo. Pero meron kami doon fresh lumpia, my personal favorite, fresh lumpia, palabok, at marami pang iba. Kasama rin sa mga participating restaurants dito sa Metro Vancouver ang Grand Kitchen, Balay at Dine Ka Na Dyan. Ang grand prize na 2 Air Canada ticket papunta sa Maynila ay ipinagkaloob ng Air Canada sabay sa paglulunsad nila ng kanilang mga non-stop flights sa Pilipinas nitong 2 ng Abril. Ayon sa Air Canada Senior Manager na si Maria Lu, mahalaga para sa kanila na maging bahagi ng selebrasyon ng kulturang Pilipino, lalo't halos 1 milyon na ang bilang ng mga Pilipino sa Canada. Food is essential. It's in our everyday. It reminds us of home. And whenever you're missing home, you're missing your friends and missing your family, or just want to indulge yourself in the Filipino culture, then you need a flight to take you there. And this is where Air Canada comes in. Home is actually closer than you think. Marami sa mga nakikibahaging restaurant ay nag-aalok ng prefix meals na nagkakahalaga ng hanggang $25. Help support our Filipino restaurants by joining the Filipino Restaurants Month in Canada and invite your friends to dine in any of these participating restaurant or kahit other restaurant. Matatapos ang Filipino Restaurant Month sa Abril 30. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad. At yan po ang ating mga latest sa Patrol Abroad. Abangan niyo po kami sa aming mga susunod na pagbabalita. Ako po si Henry Omaga Diaz. Hanggang sa muli.